I'm sorry po, interview kami ng ganito. Sorry po. First question ko lang is, pwede po ba kayong mag-introduce po yung yung current position niyo po? Ano po? Okay lang ba kayo rin? Sige. Magpapakilala rin kayo sa isa para makilala ko. Okay, sige. Ako si Miss Mary Jessamine Pitogar. Ako ay isang registered social worker. Ang aking position ay Social Welfare Officer 1 sa City Social Welfare and Development Office. So sa ngayon, ako ay designated as OIC Center Head ng Puerto Princesa City. So yung center base na nag-cater ng mga children in conflict. Ako naman po, Princess Vivian Putredo po. Ako naman po si Jenny Galatao po. Si Jenny Caranta from WPU po, social work student, executive director. So, my name is Cyrus Consulta po, ang secondary student po ng WPU Social Work student po. I'm Adela Cordoba po. So, next question po is, pwede po ba kayong mag-share about po sa agency niyo po, ano po yung trabaho po doon? So, technically, ako ay OIC Center Head kung ano namang ang aming kinikater ng mga clients ay mga children in conflict with the law, yung ating mga minor na nakakumit na crime, yung mga below 18 na may mga violations sila, may mga offenses. And meron din tayong tinatawag na yung mga mandatory consigned, yung mga 12 years old to, and 1 day to 15 years old. So technically, ang aming mga kliyente ay nasa 12 years old to below 18. Although meron kami mga clients na nasa 19, 20, 21, pero umakabot lang sila ng age na yun dahil ongoing yung kanilang either yung trial or yung kanilang rehabilitation program habang nasa center. So, yun. Ano po yung mga programs and services po na ina-offer po sa Sa center. Binibigay natin mga programa at servisyo sa mga bata ay una-una yung home life care management at yung temporary shelter. So, dahil yung korte ang nag-uutos na yung mga batang ito ay ilalagay pansamantala sa bahay pag-asa habang pending yung kanilang trial sa korte. Yung home life care management, yun ay yung magbibigay sa kanila ng tirahan, pagkain, pagtuturo sa kanila ng mga gawain na parang sa bahay. Yung pagluluto, pagliligpit ng higaan, paglilinis, yung mga common na household chores, yun ay binibigay sa kanila. And then, part din doon ay yung general education program. So, madalas kasi yung ibang mga bata ay mga OSY, out of school youths, o di kaya naman ay hindi talaga nakapag-aral. So, habang nasa center sila ay nagtutuloy mag-aral, mayroon kaming in-offer sa kanila na formal education, although hindi face-to-face, pero modular. So, may mga partner kaming school kung saan sila nag-enroll. Merong enrolled sa PNS, sa Santa Monica, sa Mandaragat, tsaka sa San Jose. So, iba-ibang school. And then, meron din non-formal, yung ALS, yung DepEd Alternative Learning System. So, yung mga batang medyo may edad na, pero ang natapos ay elementary level pa lang, medyo mas mababa. Doon namin sila enroll. Meron din kaming, dahil may mga bata din na graduate na sila ng senior high, at hindi possible pa yung for college dahil nga sila ay may kinakaharapang cases sa court. So, ang binibigay natin sa kanila ay technical tuition sa test na naman sila ay may enroll. So, para hindi sila maging stagnant in terms sa education nila kahit na hindi pa man sila makapag college dahil nga nasa center sila, yung skills naman na matutunan nila is for NC2 naman yun. So, magagamit nila in case na. May iba kasi mga bata na hindi na rin nila
parang gusto mag-proceed into college kasi nga hirap sa buhay, para makagraduate sa ng senior high, maka-work na sila. So, yun yung tulong na pwede maibigay. Another din ay yung patungkol sa mga psychosocial activities. Doon papasok yung counseling, mga group activities, group therapy, and then yung mga life skill sessions na tinuturo sa mga bata. Tapos, another program is meron tayong sa spiritual naman ay may mga partner agency din. So may mga iba't ibang religious organizations na pupunta sa center, nakaschedule lang. So meron kaming sa New Hope, sa El Shaddai, meron sa Mission of God, meron kami kila Pastor Arnel. So medyo iba-iba din. So hindi lang siya iisang religion, gano'n. Tsaka general naman yung tinuturo sa mga bata. More on like Bible sharing, pagtuturo mga worship songs, mga gano'n. And then, sa sports and recreation, meron silang basketball, volleyball, although wala kami talaga as in fixed na area na court. Sila lang din, yung mga bata lang din yung gumawa ng area nila para meron sila sa sports. Tapos, may mga art activities din, sa music, sa mga Zumba, may mga ganun din binibigay sa kanila. And then, yung sa part na medical, although wala kaming resident nurse sa center, kami ay nag-coordinate sa City Health Office dito. So, may kinakandak silang quarterly na medical and dental check-up sa center. So, pupunta sila sa center every quarter para yung mga doctors, dentists, pupunta doon sa center. O di kaya kapag may mga emergency naman, mayroong local satellite clinic dun sa barangay Manila. So, dinadala lang doon yung mga bata na may immediate needs, medical needs. And then, sa family services naman, part pa rin kasi, although ang mga bata ay nasa center, hindi tinatanggal yung responsibility sa magulang. Kasama sila sa pagbibigyan ng rehabilitation sa bata, yung support, kailangan nandoon pa rin yung magulang. Kung hindi nag-e-end yung responsibility ng magulang dahil lang sa center ang bata. So, meron tayong mga family visitation, tapos may community-based social worker na nag-handle din sa family para kapag malapit na yung possible reintegration o pag-uwi ng bata, prepared din yung family para maiwasan yung re-offending na tinatawag para hindi siya mag-commit ulit ng another offense. So, yun yung mga binibigay din sa family services na program. And then, another is yung sa entrepreneur and gardening activity nila. So, medyo malawak yung area, kaya focus nila is gardening activities. So, nagtatanim sila ng gulay. Tapos yung mga gulay na yun, ibibenta either dito sa City Hall, sa port, o kaya sa tuloy pa na meron doon. Then, yung kikitain doon ng mga bata, it's pupunta sa parang savings nila. And then, pwede naman silang magbawas doon ng halimbawa, may kailangan silang bilhin na mga pangailangan, pagkain, ganun, or needs. Pwede naman. Pero tinuturuan na naman sila na mag-save na ipunin nila yon para pag makalabas sila ng center, meron silang panimula na budget o pera. Kasi may mga bata may nakakalabas, may 8,000, may 6,000, may 10,000. So, depende nga din sa bata kung paano din nila masasave yung pera na meron sila. Kinikita habang nasa center.
And then yung ibang mga needs, like halimbawa yung mga psychological needs, although may psychometrician sa center, kailangan kasi psychologist kapag may mga psychological needs yung mga bata. So, nagko-coordinate din kami sa City Health. Nagpapaschedule lang kami na para mabigyan ng prescription or medication yung mga clients namin na kailangan ng medication. So, yun naman, nilalapit din namin nagkakaroon ng mga referral. Tapos, kapag sa legal services naman, nilalapit sa public attorney's office. Kasi kadalasan, yung ibang mga bata, yung pamilya nila, wala rin kakayahan na kumuha ng private na abogado. So, sa PAWL talaga rin lumalapit yung pamilya. Tapos, yun, kung may iba pang mga pangailangan, nag-coordinate lang sa iba't ibang mga opisina. May mga iba't ibang agency na bibisita din sa center para mag-provide ng mga interventions para sa bata. So, ano po yung mga common challenges po na nararanasan niyo po sa pagtatrabaho po sa youth welfare po? Common challenges, siguro part din doon na yung behavior ng mga bata ay very challenging dahil sila ay children in conflict with the law. Tignan din natin na sila ay may mga violation. Kasi yung mga cases din natin sa center ay mga mabibigat. Yung mga nilalagay kasi sa center ay may mga kaso na more than 6 years. So, halos ang mga kaso sa center ay either rape, homicide, murder, drugs, kidnapping, robbery, may mga theft din. So, mga mabibigat na kaso. At yung mga, syempre yung mga batang ito, meron sila ng behavior na natutunan sa labas dahil nga sila ay nasa teenage years na may mga ugali na silang kumbaga na-embed na sa kanila na natutunan na nila habang nasa labas. So, kapag may mga challenging behavior, syempre hindi maiwasan, may mga pag-aaway yung mga bata, may mga physical na sakitan, yung mga bullying, yung mga ganon. And siguro may part lang din na mahirap siya in terms before nung naging mag-isa lang ako na case. Ako yung parang naging center head, tapos ako na yung case manager. Tapos, pero ngayon kasi may kasama na ako. So before, umabot kasi na mag-isa lang ako. Tapos yung mga clients ay, ngayon kasi siguro umabot niyo siya ng 25, ganun, mga time na yun. Pero ngayon ay nasa 31 sila na nasa center. Pero may katuwang na ako, may isang. So dalawa na kami. Pero yun nga, hindi rin, syempre kasi ang ating center ay 24 hours, 24/7 siya. So talagang para sa amin, medyo kulang pa siya. Kasi kung nagpa-practice ako ng supervision sa mga staff, tapos nagpa-case management din ako sa mga bata. So medyo hati talaga yung oras na kailangan talaga yung time management ay very talaga, kailangan masunod ka talaga yung sinat kong mga plans sa week na to para hindi magulong. Kasi may mga time na may mga kailangan paperwork na kailangan unahin. So, minsan hindi na kailangan sa center. So, yung mga Paano niyo po na-manage lahat po yan? Ano po na yung mga challenges po na kinakarap sa araw-araw? Na-overcome siya eventually. Una, yung mga problems within sa center ay with guidance din ng mga supervisors. No? Kasi minsan, syempre, lang din tayo, minsan may limitation din yung kaalma natin. So, lumalapit tayo sa mga mas mga nakakaalam din doon sa pag-handle ng mga cases or concerns. So, lumalapit tayo sa mga supervisors. And then, close coordination talaga dun sa mga staff na mayroon sa center. Kasi sila talaga yung
24/7 na parang kasalumuha lang mga bata. So, kasi ang social worker, ano siya eh, parang pupunta doon, alis, gano'n. Pero yung mga staff, as in, sila yung nakakasalumuhan ng pagkakain, pag maligo sila, yung mga common na daily activities nila. Yung mga house parents tsaka guard talaga yung nakakasama nila. Tapos yung iba pang mga staff. So, ano pa ba ang ginagawa ko? Yun, talagang ang ginagawa ko pagka Monday, ang gawain kasi namin dito sa office, every Monday ay nagmi-meeting kami kasama ni Ma'am Jezebel, yung assigned na Center Social Worker sa Group Homes, na kasama namin si Sir Marco Rey, yung Division Head, na nag-feedbackin kami kung ano yung accomplishments last week and then ano yung plans for the week. And then from that, kailangan ko ayusin yung schedule kung ano yung mga dito sa office, tapos sa center, para balance it yung mga kailangan. Although, minsan, talagang may mga biglaan na concerns, so kailangan ganun, or may mga bago. Pero talagang kailangan yung pag-set ng schedule or ng plan. Part yun para overcome din yung hindi magkagulo yung yung mga gawain. So yun. So yung mga deadlines, kailangan talaga. Kasi medyo stricto kasi ang korte. Kapag may binigay na deadline ang korte, halimbawa, kailangan mo mag-report within 5 days, within 10 days. Kapag hindi mo yung nasunod, bababaan ka ng order na hindi maganda para sa iyo bilang social worker. Nakalimutan ko yung term ng binababa nilang order. Pero ganun siya. Parang may memo, parang ganun. Meron kang reminder sa court. Hindi maganda kasi meron din yung penalty sa court. So may babayaran ka, gano'n. So, ako ng Diyos, wala pa naman. Nahabot naman yung mga deadlines. Saka, yun, kasi court cases siya, so legal. Mabigat yung pag-handle nun. Kasi bawat cases ng bata, korte ang kasama mo, mga abogado. So, very strict sila na kailangan maayos yung trabaho na meron na ginagawa. So, yun siya. So, ano po yung motivation niyo po despite po yung mga difficulties po na naranasan araw-araw sa work po? Motivations. Wow. Siguro sa field kasi na social work, para din sa inyo. Siyempre yung mga batang ito, yung hinahandle namin, talaga meron sila mga problematic behavior, may challenging behavior sila. Pero kapag nakita mo yung changes sa kanila, na papakita sila na, ay gusto talaga nilang magbago. Eh, syempre, ang hirap tingnan na yung bata, nag-drugs. So, ano po yung mga motivations niyo po para i-continue po ang pagkagawa niyo despite po yung mga challenges and difficulties po na naranasan niyo sa pang-araw-araw niyo po na work? Siguro sa motivations, dahil nga yun nabanggit ko rin kanina na yung mga bata na hinahandle namin sa center ay may mga difficult behaviors, may mga challenging behaviors. So, napakalaking bagay pag nakita mo sa kanila yung kagustuhan nila na ayusin yung sarili nila, na magbago, na may pangarap na sila makikita. Yung iba kasi nagkakaroon na, ay, hindi naman, wala na ako. Parang gano'n. May mga gano'n din talaga mga bata. O di kaya kung may pangarap na sila, pero negative yung thinking nila na hindi ko na rin makabot. Pagkatas wala na pera, gano'n, hindi naman ako makakabalik sa pag-aaral. So, kapag nabago natin yung parang perception nila in terms na, ay okay, kaya ko pala, ay gano'n. Yung iba kasi hirap magsulat, hirap na basa,
So, yung confidence nila medyo mababa din. Kapag gano'n na tulad ng mga clients din namin na nakalabas na nagtutuloy silang mag-aaral ng college. So, meron sa CRIM, meron sa education, meron nag-social work. Hindi ko na i-disclose, baka ano nila. Kasi confidential yung cases nila. So, yun, napakalaking bagay pag nakakatanggap ka ng simpleng thank you sa kanila. So, kahit na minsan parang may frustrations din talaga na ano pa ba yung pwede kong gawin para matulungan yung batang ito? Bakit parang wala siyang pagbabago? May mga ganun din kasi na parang ginagawa ko naman yung dapat kong gawin bilang social worker. Pero parang hindi sapat para doon sa batang yun. Bakit parang wala kang ibang pagbabago? So yung part na yun din in-instill sa amin na talagang nasa bata yung desisyon. Kahit na anong pilit natin na baguhin ng isang bata, kung siya mismo ayaw niya magbago, wala din talaga tayong magagawa. Pero, yun nga, talagang kung ano yung kaya natin ibigay para sa bata, kung ano pa mga intervention na pwedeng may tulong, ibibigay natin para sa kanila. Tapos, siguro, syempre, yung hirap din na sa buhay, kailangan natin motivation din natin yung isa din natin pamilya na mag-provide din sa kanila. Siyempre, nagtatrabaho tayo para may mag-provide sa family natin. So, yung mga bagay din na yun. Pero malaking factor talaga na malaking motivation yung fulfillment bilang social worker dun sa mga maliliit na bagay na yun. So, yes. Nag-i-interview lang tayo. Bakit naiyak kayo? Gulang. Lumay ka. Okay ka lang. Nasa principles natin yun. So, ano po yung mga, memorable experiences niyo po doon? Memorable experience. Siguro, initial nung una, kasi sobrang, kapag sinabi mo kasing court cases siya, nakakaba. Kasi syempre harap ka sa judge, harap ka sa mga abogado, gano'n. So, initial nung unang beses ko na umattend ng hearing, sobrang kabado. Pero, doon ka na-realize na kahit pala mga abogado o judge sila, talagang pag nakausap mo rin sila ay parang pantay-pantay lang din naman kayo. May mga ganun. Although, syempre, kapag nasa court kayo, talagang, iba-iba yung days din. O talagang sila judge, gano'n. Pero after hearing days, pwede mo sila makausap. Alam mo yun, malaking bagay na sila mismo nagbibigay din na advice kung paano yung mga tamang gawin. Tsaka, siguro yung din na memorable experience ko sa kanila. Kapag kasi, yun nga, yung kapag tuwing lumalabas sila, talagang napakalaking bagay para sa akin na yung magpapasalamat sila sa'yo. Although, pakaramdam mo wala naman akong ginawa. Ganon. Parang, nandyan lang naman ako sa center, ganon. Pero, parang napakalaking bagay na para sa kanila. So, yun siguro, yung mga, hindi ko rin makakalimutan. Pati siguro yung kapag gumagraduate sila, nagiging nanay kasi kami. So, ako yung umaakit din sa stage na kapag, kasi may mga gumagraduate ng junior high, senior high,
So, nakaka-attend kasi sila sa school. So, aakyat din sila sa stage. Kami din yung parang naging, parang sabi ko, at ang bata ko, pero ang gano'n, yung mga napag-graduate na ako, yung mga ganong bagay. So, very memorable sa akin yan na nag-awardan ka kapag kukuha ng diploma nila, ikaw yung kasama. Although may mga kasama din silang, yung iba naman nila. Pero, yun, very memorable sa akin yung mga bagay na gano'n. Kasi nga, inisip ko, ako wala akong pamilya, wala akong sarili kong pamilya, wala akong anak. Pero, para may mga napagtapos na ako, mga anak. Dahil sa mga ganong experience ko din. So, yun siya. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Kasi po, pinayagan niyo po ang interview sa inyo. Kasi syempre, naiintindihan ko, dumaan din kami. Naging estudyante din kami. So, yung mga pinagdadaanan nyo, pinagdaanan din namin. So, naiintindihan ko yung mga requirements nila sa school. Alam ko kung ano yan, patong-patong yan, iba't ibang subjects, iba-iba ang kailangan. Thank you po. At the same time, ma'am, ang dami rin namin naging Maraming salamat. Thank you po. Napaiyak yung Bakit ka naiyak? Parang ma'am, na yung isang realization is fulfillment talaga yung mga ginagawa natin kapag nandiyan sa mga field. Kasi, minsan, yun nga, although sa center ako, minsan kahit disaster, nakukulog kami. Dapat pahinga mo na. Wala. Kahit weekend, dahil disaster duty kasi evacuation. Doon ka, na-try ko din na ako ay New Year ako sa center. So, in business, syempre, dapat sa pamilya ka, ang kasama mo yung mga bata. So, yung mga bagay na gano'n yan. Talagang lalabas ka din sa comfort zone kapag Tsaka siguro naman yung heart na natin na tumulong sa mga tao, no? Kaya minsan pati sarili natin nakakalimutan na natin. Pag naisip ko nga, so challenging pala after or kapag mag-work na talaga sa mga field. Parang itatuloy pa natin. second year pa lang. Pag-isipan niyo mabuti. Pero kayo ba ay talagang social work ang gusto? Yes po. Social work talaga. Ikaw po yan. Social work talaga. Parang hindi siya sure. Yun. So, talagang very challenging yung trabaho natin. At hindi siya ganun ka nare-recognize ng public. So, talagang ang makikita nila sa social work ay tagabigay ng dalata at bigas. O di kaya ay yung AIS na gano'n. O parang yun lang nakikita nila. So, hindi nila nakikita yung iba pang mga programa ng opisina. So, yun, talagang sa tulong ng bawat isa yun na mas ma-experience sa public, no? Na mas maintindihan na hindi lang yun yung trabaho ng social worker. Kasi, kung gusto nyo na, kasi meron din tayong mga court social worker, na, diba? So, kung ano ba mga prefer ninyo, may mga nakikita ba kasi ang pag-aaral niya ay fields of social work, so may medical, meron sa mga NGO, yung mga bahay-kunan, so kailangan yan ng social worker. Sa mga private agency, meron din. Tapos meron din sa, ayun nga, sa CSWD, sa mga LGU. So, iba't ibang field ay gusto ninyo support. Mga kasama niya ay mga abogado, mga judge. So, yun. Kaya, ano po, may mga part yan, mga second year, third year, parang medyo mabigat na talaga yan kasi dyan yung mga talagang major. Ano nyo lang, tsagaan nyo lang. Talagang may mga
time na stress kayo, parang burn out din. Parang balikan niya lang, bakit ba? Bakit hindi lang kayo course? So, after the interview po with the social worker in the youth field po, she works daw po with the CICL and sobrang dami ko pong natutunan dito kasi po sabi niya po sa center daw po is hindi lang daw po basta shelter yung binibigay nila. Meron din daw po silang education, counseling, skills training, at spiritual programs po. And ito po ay para mas matulungan po yung mga bata na ma-develop ulit ang sarili nila. Sabi nga po ng social worker, para sa kanya daw po na kahit simpleng thank you lang daw po, ang naririnig niya sa mga client niya na kabataan is sobrang fulfilling na raw po. And especially kung gusto na po ulit itong mag-aral. And yun po, na-touch din po ako sa sinabi ng social worker na kahit holidays nga daw po or halimbawa po sa Pasko or New Year po is nandun pa rin po siya sa center kasama ng mga client niyang kabataan. And doon ko po nakita kung gaano po siya ka-dedicated as a social worker sa trabaho niya na kahit pagod po, patuloy pa rin po siya sa pagtulong. And doon ko rin po na-realize na ang pagiging social worker or ang social work is hindi lang po siya trabaho, kundi it's a calling din po. And yun po, kailangan din po ng puso, patience, commitment para po tumagal dito sa trabaho na ito or field. And mahirap nga po minsan, pero worth it naman po kasi alam mo naman po na yung feeling po na nakatulong ka sa iba at nagpapabago ng buhay niya. In general, my realization is, in order to gain the fulfillment of our hearts, also us as an aspiring social worker, it's all about the desire to help other people, especially the vulnerable one. Yung kahit time na para magpahinga, but you have the responsibility to help nakakataba ng puso. Tapos one day makikita mo sila na mag-grow and mag-develop din. Sobrang fulfilling. Even though they face so many challenges, but you know what? I feel so blessed sa mga taong tumutulong. Not only the people, but the environment itself. So as a future social worker, I see myself na tumutulong sa mga nangangailangan sa ating lipunan. My goal is to empower communities, advocate social justice, and promote human rights. I believe na ang bawat tao ay may karapatan mabuhay ng maayos at magkaroon ng access sa mga basic needs. So I do my best, upang maging boses ng mga walang boses at tulungan silang makamit, ang kanilang mga pangarap. And I'm so excited to make a positive impact and create a triple effect of change sa ating lipunan. Thank you. So magbibigay lang po ako ng konting reflection at realization na rin about sa naging interview namin last time kay Miss Mary Jessa May Pulgar po. Siya isang registered social worker at OI sa center head ng Bahay Pag-asa, Puerto Princesa. So, na-realize ko po na ang pagiging social worker pala ay hindi lang basta trabaho, kundi isa po siyang serbisyo na may puso at malasakit sa tulad po ni Miss Mary sa may po, sila ay nagsisilbing gabay sa mga kabataan na ligaw ng landas at nagbibigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon upang maitama po yung mga mali na nagawa nila. So, sa tiyaga po ng mga social worker at pag-unawa, napatunayan po nila na walang batang hindi kaya magbago kung bibigyan ng tamang gabay at pagmamahal. Na-inspired naman po ako sa dedication ng mga social worker dahil ginagawa nila yung lahat ng kanilang makakaya kahit na mahirap, minsan napapagod. Hindi nila hinusgahan yung mga batang nakagawa ng mali. Bagkus tinuturuan nila ito upang bumangon at magtiwala muli sa sarili. Dito ko nakita ang tulong ng
isang social worker mula sa puso na may malaking epekto sa pagbabago ng buhay ng isang tao. Bilang isang social work student, natutunan kong mahalaga ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa, maliit man o malaki. Maliit man o malaki ang tulong na ginagawa natin ay maaari makapagbigay ng pag-asa sa iba. Kaya gusto kong tularan ang ganitong kabutihan. Ang pagtulong ng walang hinihinging kapalit ay pagiging inspirasyon ng mga taong nangangailangan ng tulong at pag-unawa. Dahil sa pamamagitan po nito, pwede tayo makatulong sa mga tao na kung paano mabago yung buhay nila. So, yung mga CICL, sila yung mga kabataan na under 18 years old na lumabag sa batas. Pero kahit na ganun yung ginawa nila is hindi pa rin sila dapat na ituring na kriminal or isang masamang tao. Dahil yung iba sa kanila is nagawa lang yung mga ganung bagay dahil sa pangangailangan. So, imbis na kutyain sila at tingnan bilang isang kriminal, ay tulungan sila na magbago at maituwid yung mga pagkakamaling nagawa nila. So, based doon sa na-interview namin, na napakasarap doon sa pakiramdam nila kapag nakikita nila yung isang bata na willing magbago at merong pangarap. So, so dito po is napatunayan na hindi porket may nagawa silang mali o nakagawa sila ng krimen, is wala na silang karapatang mangarap or magbago. So, based din doon sa na-interview namin na makatanggap lang sila ng isang thank you sa mga bata. Sa mga bata na tulungan nila is napaka-fulfillment na sa feeling nila. Na nakikita nila yung mga batang tinulungan nila na unti-unting nagbabago. So sabi nga diba nila, deserve ng lahat ng second chance. Lalo na yung mga batang katulad nila na yung iba is napipilitan na namang gawin yung mga ganong bagay dahil sa pangailangan. So kailangan na silang tulungan upang mas maang nila yung tama at mali at maituwid nila yung mga pagkakamaling nagawa nila para mabago nila yung buhay nila. Good day, ma'am. So, yung interview po namin sa CSWD with the Youth Welfare Social Worker po was really inspiring for me as a social work student. Habang po nakikinig kami sa kwento ni Ma'am Jessa is na-realize ko po and naintindihan po kung gaano po talaga kabigat at kahalaga po ng trabaho ng isang social worker. Especially po kapag ang hinahandle mo po is yung kabataan. So, natutunan ko po na hindi rin po talaga madali maging isang youth welfare social worker. Marami rin po struggles. Imagine, harap sa iba't ibang kabataan na may iba't ibang kaso. Merong rape, merong murder, merong theft. So, ayun po, may iba't ibang pinagdadaanan din. Minsan nga, may mga times daw talaga na mapapaisip na lang siya na ano ba bang kulang? Ginawa ko naman lahat. Pero bakit parang hindi pa rin sapat para magbago sila, na wala silang binibigay man lang ng effort para kahit papaano magkaroon ng changes yung buhay nila. Pero may iba rin naman po na kabataan na willing po mag-put ng effort para magkaroon po ng pagbabago yung buhay nila. Doon ko po na-realize na ang pagiging isang social worker po is hindi lang basta trabaho, isa po itong vocational na kailangan ng puso, tiyaga at mas malalim po na pag-uunawa. Hindi mo man kaagad makita yung resulta, pero bawat effort at malasakit mo is malaking halaga po dun sa taong tinutulungan mo. So, bilang isang social work student po, is na-inspire po ako na mas lalong ipagpatuloy yung course na to. Although, mapapaisip na lang talaga ako na, kaya ko pa ba ito? Kaya ko ba? So, natutunan ko rin po ng isang social worker is hindi lang po talaga tagapagbigay ng tulong, kundi
tagapagpadala rin po ng pag-asa kahit nasa simpleng paraan po. So after po ma-interview si Ma'am Jessamine Fulgar, I realized and learned a lot about the CICL or Children and Conflict with the Law. So yung mga hinahandle niya po is 12 years old to below 18 or yung mga minors na nakakommit ng crime. So, nilalagay po sila sa Bahay Pag-asa. And meron din pong programs and services silang pinoprovide kagaya ng home life care management or temporary shelter. So, nagbibigay po sila ng tirahan, ng pagkain, and also, nagtuturo din po sila ng mga household chores. Meron din mga spiritual activities like Bible sharing and pagtuturo ng worship songs. And also, psychosocial activities kagaya ng counseling, group activities, group therapy, and life skill sessions. So, meron din art activities kagaya ng Zumba, music, and nagkakandak din ng quarterly check-ups. And also, meron din gardening activities. Nagtatanim sila ng gulay at nagbebenta. So, nalaman ko rin na yung common challenges sa isang social worker is yung behavior ng isang bata. And yung kadalasang violation or kaso ng mga bata is rape, homicide, murder, drugs, kidnapping, and robbery. So, and lastly, natutunan ko na kahit anong gusto mong baguhin yung isang bata, kung ayaw niya pong magpabago is wala tayong magagawa. Ito yung reflection ko during interview namin kay Ma'am Mary Jessamine Fulgar. Marami akong natutunan sa pag-interview namin kay Ma'am Mary Jessamine Fulgar na isang OICT Center Head ng PPC Bahay Pag-asa, na kung saan isa siyang case manager. Na-realize ko na marami palang pwedeng pasukang trabaho ang isang social worker. Isa na dito ang trabaho ni Ma'am Jessamine Fulgar kung saan mga CICL ang kanyang hinahawakan. Isa sa tumatak sa akin nung tinanong namin siya kung ano yung isa sa motivation or isa sa mga motivation niya para magpatuloy sa kanyang trabaho. Sa kabila ng mga challenges na nararanasan niya, sagot niya sa amin kapag daw nakikita niya yung bata na nagsusumikap magbago at ayusin yung buhay nila at may mga pangarap na gustong abutin dahil minsan daw may mga bata na parang wala ng pangarap pa sa buhay dahil na rin sa hirap ng buhay. At isa sa tumatak sa akin nung sinabi niya na simpleng thank you daw galing sa mga bata ay yun daw yung isa sa motivation niya para magpatuloy. Hindi ko napigilang maging emotional that time dahil sa genuineness na nakikita ko sa mata ni Ma'am Mary na sobrang satisfied na siya na sa natatanggap niya yung thank you galing sa mga bata. Dahil ako, pinili ko yung social worker dahil nung una, gusto ko lang magkaroon ng trabaho at the same time kumita ng pera. Naliwala sa akin yung sinasabi nila or sinasabi ng ibang social worker na simpleng thank you lang daw ng client ay okay na. But during that interview, doon ko natutunan at also na-realize na mali pala yung pananaw ko dahil ang simpleng thank you, ibig sabihin ng nun, may nabago kang buhay at doon ko na-appreciate ng gusto kung gaano kahirap ang ginagawa ng mga social worker, matulungan lang yung mga kabataan na namali ng landas